Yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. So ito na yung update mga ka-bird brain sa ginawa kong setup sa aking ADV. Kung maalala nyo, nag-setup ako ng ADV ko before yung sa mga wirings, nag-wirings ako ng mga accessories. So ito tapos na siya. Ayan, so kung makikita nyo marami na akong button. Nakaano na ako. Hindi ko alam kung Indo switch, Viction, hindi ko alam anong tawag dito. Basta yung left switch ko, ano na to, may 3-way na siya. Hindi na siya yung stock. Ayan, may tatlo dito, tapos tatlo rin dito. Then may isa pa dito. So ayan. So pakita lang natin, ito yung itsura niya sa harap. Ayan. Then ito yung violet. So simulan natin. So itong button na to, ito yung para sa loud horn tsaka stock horn. So pagka hindi nakapindot, stock horn. Pagka nakapindot, loud horn. Ito naman yung horn passing. Pagka nag-horn passing ka, yung pag nakapindot, pagka nagbusina ka ng loud horn, magpapassing. Pero pag stock horn, hindi siya magpapassing. Yung loud horn lang yung pinasing horn ko. Then ito yung laser gun ng mini driving light ko. May laser gun kasi yun. Ito yun. Then dito sa kabila, ito yung mini driving light ko. Pag binuksan mo to, iilaw. Yung mini driving light ko kasi may tatlong ilaw yon, puti, yung combination ng dilaw at saka dilaw. So kada pindot mo, pag pinatay mo, magbabago yung kulay. Then ito yung high beam niya kasi may high beam siyang separate. Ayan. So ito yung isang mode ng headlight ko. Yung headlight ko kasi na retrofit is may mode siyang hiwalay yung laser gun. So pag in-on ko to, mapupunta siya sa switch na to. Kumbaga ito, para ma-activate to, kailangan i-on mo to. So pag in-on ko to, pwede ako mamili laser gun with combination of low beam or laser gun lang alone. So okay, simulan natin. So papakita ko sa inyo. Ayan. So kung mapapansin nyo, hindi bumukas yung headlight ko. Binuksan ko siya pero ni isang ilaw wala kayong makikita nakabukas. Kahit brake light, wala kang makikita. Tail light, ayan, wala kang makikita. Patay lahat ng ilaw niyan. Kasi nga, gumawa ako ng 3-way switch. Ito yun. May 3-way switch ako. So, yung iba ginagamit to sa MDL. Ako ginawa ko siyang headlight, park light. So, pag inangat ko yan, isang angat, ayan, iilaw na yung park light ko. Ayan, magpansin yung may tail light na ako. Then, dito naman, ayan na. So, ito nga pala yung na-install kong shroud at saka DRL, ayan, RGB yan. So, nakokontrol yan sa cellphone. So, pwede natin kontrolin sa app. Ito yung app niyan. So, kunyari, pwedeng forward. Ayan, pwede ko bago-baguhin yung mode. Kunyari, magtataka ka, sabi mo, huli yan. Pwede kong i-stack na puti lang yan. Ayan. Mukha lang siyang purple dito sa camera pero ano yan, puti siya sa akin. Ayan, pwede ko palitan yung kulay. So safe to, pwede ko gawing puti. So ayan, ganyan. Tapos ang settings ito, kung saan kahuling nagpatay ng motor, dun siya masisave. So kunyari, pinatay mo na nakaputi, pakadabukas mo puti na. So wala kang kaba. Usually yung RGB binubuksan ko lang naman pagka ganito, kaganito, for demo purposes. Yan, papakita ko na sa inyo. I-auto natin para pabago-bago na siya ng kulay. So ayan. Ayan. So nakapatay pa headlight niyan kasi nga 3-way switch. Park light lang yun nakabukas. Then pag pangatlo, yan, bubukas na yung headlight. Ayan yung headlight ko. So pag check nyo, headlight, bubukas na yung dalawa. Ayan. Ayan, hindi naman kayo masisilaw kasi sa camera naman to eh. So pwede sipatin. Ayan yung headlight niya. Ayan. So tansya ko medyo mataas pa siya. Kaso nakasagad na sa ni-retrofit ko. So babaguhin ko to soon. Ayusin ko yung pagka-retrofit ko kasi nasagad eh. So pwede ko pa i-adjust yan. Ayan yung high beam. Ayan.
Maliwanag sa lugar na ito mga ka-bird brain, pero kita nyo naman bumabakat. Maliwanag dito. Ayun, kitang-kita nyo naman sobrang liwanag. Pero tignan nyo yung ilaw, bumabakat sa sobrang liwanag niya. So ayan. So nagbabago-bago lang yung mode nung ano natin, nung DRL. Ayan. So next natin is ito naman, yung sinasabi ko sa inyo mini driving light. Ayan. Ayan yung mini driving light. Ayan, yellow. Ito ngayong ko lang napansin kasi nagpakarwash ako kanina. Nag-moist. So irereklamo ko to sa binilhan ko. Nag-moist to. Hindi nyo kasi kita pero kita sa akin sa actual. Nag-moist. Irereklamo ko to sa binilhan ko. Kaya mahina yung buga nung kanan. Ayan, nag-moist siya. Papatayin ko yung headlight para makita nyo. Ayan yung dilaw. Pagka pinatay ko to, on ulit, magpuputi na siya. Then patayin ko ulit, on. Yan na yung halo. So kada patay mo, nagbabago yung kulay niya. Ayan. Tapos ito yung high beam niya. Ito yung high beam. Ayan yung high beam. Ayan. Then meron din tong laser gun. Sabi ko nga sa inyo may laser gun to. Ayan yung laser gun niya. Ayan, patayin ko yung ano. Ayan yung laser gun niya. Ito yung tumatagos sa ano. Kunyari sobrang lakas talaga ng ulan. Yan yun, laser gun. Pero hindi ko pa naayos na maigi yung alignment. Pero yan yun. Tapos ito. Ayan. Then ito yung high beam. So hindi gagana tong button na to. Hindi to gagana pag hindi to nakabukas. Kasi ba't ka nga naman mag-high beam, eh patay naman yung MDL. So kailangan mo i-on, then high beam. Ayan. Then ito yung sa headlight, balik na sa headlight. So ito yun, pag in-on ko to, pansinin nyo namatay yung headlight ko kasi nasa gitna. Pagka in-open mo yan, yan ay magkasamang low at saka laser. Ayan, low at saka ano yan, laser. Yung laser hindi nyo makikita kasi nga yung headlight ko may dalawang bilog yan sa taas na laser. Parang nangyari, useless na yung laser nito kasi nga natatakpan din siya. So nag-iisip ako kung kailangan ko ba isugal na electrofit to, yung tatapyasin ko talaga tong kilay. Hindi, pinag-iisipan ko na yun bago ko pagawin eh. Pwede ko kasi tapyasin to eh, para lumabas yung ano. Kasi yung laser hindi nyo na ma-appreciate. Kasi nga natatakpan ng ano. So in short, useless yung laser ko sa headlight. So ito naman yung yun yung combination ng headlight, low beam, tsaka laser. Ito naman yung laser alone. Yan, laser lang yan alone. Pansinin nyo yung laser, walang lumabas na ilaw. Nandun lang kasi nga natakpan siya. Kumbaga, kung ano lang yung nag-reflect sa baba, yun lang. Pero kung tutusin, sobrang lakas ng laser niyan. Isang ano yan, isang guhit. Yung laser niya, kaya tinawag na laser kasi guhit talaga yun, isang parang bloke na malaki. Hindi nyo siya ma-appreciate kasi natatakpan nga yung laser. So ayun, nilagay ko na lang din para in case naman baka kailanganin ko siya. Pero kung tutusin, useless na yung laser niyan. Pero pagka napapakita ko sa inyo yung laser, pagka nahanap ko yung demo nung supplier ko, tutusin malakas yung laser nito. Kaso nga lang nasayang kasi nga natakpan. Same thing dito sa laser nitong MDL, malakas din to. Bumabakat talaga yung laser niyan. Kaso hindi lang makita. Pag sa pader mo inano yung laser na to, sobrang lakas ito. Ayan, pwede mo isabay yung laser tsaka MDL. Ayan. So ito yung passing, no, gawin natin. So pag hindi nakapindot, stock horn. Stock, pero pagka napindot, loud horn. So ito yung ayan, nakita nyo nagpassing kasi naka-on, di ba? Pero ito, busina. Ayan, pansin niyo umiilaw kasi naka-loud horn ako. Then walang passing yan. Pero pag in-on ko yung passing, mag-on din, iilaw din yung passing. Pansinin niyo umiilaw din to kasi ito yung MDL. Ang passing ko kasi sa busina, horn passing kasama headlight. Pansinin niyo nagbabago-bago yung ilaw ng passing ko, nagiging yellow. Yung passing ko nagiging yellow, nagiging puti, nagiging dilaw. Kasi nga sabi ko sa inyo, kada patay nitong MDL ko nagbabago kulay.
Kumbaga yung switch niya nandun sa may pagpatay-patay ng ilaw. Ayan. So, horn ito, loud to stock. Ang passing. Actually, may ano pa ako, yung rapapap. Ito. Ayan. Pero di ko na ginagamit to. Nandito yung switch niya sa ilalim. Binutasan ko. Ayan. Ayan o, rapid horn. Ayan, nandito yung switch niyan, yung rapid horn. Tignan ko kung makikita nyo. Ginawan ko lang ng paraan to eh. Binuta, kasi malaki yung module nung NA3 ba yun? NA3. Ayan o, ito yung button niya. Ayan. Binutasan ko lang yan. Malaki kasi yung module nun eh. Ayan, maraming modes tong ilaw. Ayan. Ayan, may mga ganyan. Pwede natin bago-baguhin yan dito sa app. Gusto mo puro puti, puro pula, depende sa'yo. Ayan, marami siyang mode. Ayan, so ganyan siya. Ito yung signal light niya para makita nyo lang din. Kapag nag-signal light ka, yan, ganyan signal light niya. Ayan. So, hazard, kasi may stock hazard naman ng ano, ADV, ayan yung hazard niya. Ayan, nakapatay yung headlight niya na, para lang makita niyo. Yan yung hazard. Yan, ano pa bang hindi natin discuss dito? Ayan, basta yun na yung next kong gagawin, yung i-repair ko nga tong headlight. Kasi syempre, first time ko namang gumawa, mag-retrofit. Expect nyo na yun kasi unang-una wala naman nag-guide sa akin physically. Nanonood lang ako sa YouTube. Ayan, hindi ko lang kung kita nyo yung moist. Ayan, may moist, parang tubig. So, irereklamo ko to. So, ayan, napakaangas niya ka bird brain. Actually, sobrang liwanag ng ilaw. Sobrang satisfied ako. Ayan, nakita nyo naman. Sobrang liwanag niyan. Maliwanag dito pero tumatagos pa rin yung ilaw. Hindi ma-appreciate sa video pero sa actual sobrang liwanag. Mamaya pag may dumang sasakyan, kukumpara ko yung ilaw, makikita nyo. Tapos, ito kung mapapansin nyo, ito yung mga wirings ko. Hindi siya makalat, tignan na yan. Para ka lang nagsuksok. Ayan. Mga button. Hindi siya makalat. Tapos nag-riser na rin pala ako para umangat. Ito yung riser, in-install ko na. Sinabay ko na kasi nagkalas ako nun So umangat yung handlebar ko. Hindi ko naman ramdam yung pinagbago, pero ang isang napansin ko, mas ma-vibrate siya pag naka-center stand, pag naka-riser ka. Mas maano siya, makendeng-kendeng. Ang isa lang sa hindi ko nagawa is yung high beam na hindi nakalimutan ko i-tap yung high beam nito. 'Di ba may high beam indicator? Nakalimutan ko i-tap yung stock wire kasi nga ni-rewire ko na 'to yung high beam kasi nito, yung stock negative trigger nag-positive trigger ako. So kailangan ko hanapin yung high beam. Ayun tingnan mag-high beam ako. Pero hindi umiilaw yung high beam indicator kasi nga hindi ko na-tap. Nakalimutan ko i-tap. Ayan. So, yung setup ko is naka-power up lines ako. Kung hindi kayo aware sa power up lines, check niyo yung YouTube ni Becky Works. Siya yung expert sa pagdaling sa power up lines. So, basically yung power up lines yung mag-setup ka ng isang Bosch relay na 12 volts, 30 ampere.
para sama-sama lahat ng ano. Kumbaga, kaya na nun hanggang 300 watts na mga ilaw, accessories. Ito, wala tong relay. Ang relay nito is galing power appliance. Wala tong relay, yung MDL. Di ba usually yung MDL, nilalagyan nila 4 na relay. Hindi mo kailangan ng maraming relay. Walang relay yan. Nakarekta yan, nakagaling power appliance yan. Galing 87 ng power appliance ko. Galing pa rin siyang relay, pero yung relay kasi na yun, pangkalahatan na damay na yung mga park light, tail light, hazard. Ganun din yung headlight ko, pero may separate na relay kasi nga bi-LED projector. May 20 amp na relay, nakaiwalay. Bukod pa sa power up na, power up na relay. Pansinin nyo, tingnan nyo, hindi to kumukurap mga ka-bird brain. Tingnan nyo, pagsabay-sabayin ko, nakapatay makina ko Tingnan nyo, bubuksan ko yung MDL, ayan, nakabukas lahat, high beam, mag-hazard ako. Tingnan nyo, hindi kumukurap. Ayan yan ang power up lines mga ka-bird brain. Walang kurap yan. Hindi yan kumukurap. Nakabukas lahat. Ayan, naka-high beam lahat. High beam din yung mini driving light ko. Nag-hazard pa ako pero hindi kumukurap. Di ba? Kasi nga naka-power up lines tayo. Busina pa ako. O, di ba? Pero pag yung common na ano yan, na setup, yung nag-drop siya pag nakabukas lahat, pero pagka tinanggal mo na yan, bumabalik yung voltage. Ayun, di ba nag-drop siya kanina? Kasi nga nagbukas ka. Pero nung pinatay mo na, bumalik. Kasi naka-power up lines ka nga Partida nakapatay makina niya na. Pag sa iba yan, pagka yung normal na setup, yung ruler type relay, pagka binuksan niya ng nakapatay makina, pag nag-hazard ka, kumukurap-kurap na yan. Ito, hindi to, wala tong kurap. Sa gobyerno lang may kurap. Ayan. So, napakaangas niya mga ka-bird brain. Sulit na sulit yung puyat, pagod na nilaan ko dito na halos 2 linggo. Napapatsi-patsi na trabaho. Nabot ang 2 linggo kasi nga para akong sumugod sa gera na sige, buksan ko na to, gawin ko na to na para para matapos ko lang siya. Actually, habang ginagawa ko, nag-YouTube ako, wala pa akong specific na step na gagawin. Alam ko yung mga setup ko pero alam mo yon, hindi ko siya totally kayang gawin na hindi nanonood. Bukod sa wirings yung mga wirings basic na yun. Yung mag-setup ng busina, mga ano. Actually, ang pinakamarami dito, yung mag-setup ng wirings, yung mga horn passing, switching relay, yan yung gagamitan mo ng utak, logic, paano mo papagana. Pero sa part na naggawa ako, yun ang pinakamadali. Kasi nga, may idea na ako. Dito naman, ang nahirapan ako itong talagang mag-retrofit, kain oras. Naubos oras ko sa pag-retrofit kasi walang tutorial na ano dito. Naghanap-hanap lang ako ng mga nagbibideo sa Indonesia yata yun. Pinapanood ko lang, tapos ginagaya ko na. Wala silang, kahit mag-tutorial yun, hindi mo maintindihan kasi Indo Nakikita mo na lang, kumbaga parang common sense na lang na ganun ginawa nila. Ayan, pansinin nyo yung bilog na yan. May bilog kasi yan. Dalawa yan sa laser gun yan. Kaya useless yung laser gun nito. Unless bubutasin ko talaga na bilog to. Pero mahirap-hirap na project yun. Pag-isipan ko kung isusugal ko na ganun buksan. Para for the sake na magamit ko lang laser gun. Ayan. So share ko na lang din. Kung magre-retrofit kayo, siguro din yung buo loob nyo kasi napakahirap mag-retrofit. Susugal nyo yung oras nyo dun. Ako, to be honest, ang tagal kong binuksan yan. Sa sobrang hirap niya buksan kasi wala akong idea, pinilit ko siyang madaliin. So ang nangyari, nasira yung cover. Kung makita nyo naman yung ginawa ko, di ba? Inipoxy ko na kasi nga hindi na ako makapit yung lock. Kasi nga nasira before nagtutuklap nung tinatanggal ko siya, kumbaga pinersa-persa ko na siya. Parang dinestrong ko siya para lang mabuksan. So lesson learned, sa susunod alam ko na. Mag-ipon-ipon lang ako ulit, papalitan ko talaga. Hugutin ko, iayusin ko para ma-align ko ng maigi yung headlight. Tsaka ma-fix ko maigi.
yung hindi ko naayos. Although okay naman na to, pero alam mo yun, sobrang selang ko na gumawa. Gusto ko siya ulitin para pulidong pulido. Then saan pa ba? Dito sa likod wala, hindi ko pa na-install yung RGB na na tail light. Pero naka-ready na yun, saka na ulit pag sinipag ako mag-backlash. Hindi ko pa siya binabacklash pero naka-ready na. Nakita nyo naman na yun, in-upload ko na yun yung video nun, pero hindi ko pa siya pina-wiring. So, yun lang naman mga ka-bird brain. So, lakasan na ng loob. Ayan, ito madali lang tong mga to. Pero yung the way ako mag-setup, hindi kagaya ito ng common na mga nagagawa sa shop. Yung, kunyari, let's say, sa MDL nga, lalagyan nila ng rural type na relay, 3 relay. Sa busina, ganyan. Tapos ibang relay na naman yung kada accessories relay, hindi ako ganun. Nakaano ko power appliance method, which is from Becky Works inspired. Sa kanya ko ginaya yung way kasi sa sniper ko before ganun na ginawa ko, which is effective talaga, taon na. Kasi bago ko ginawa yun before, nagpa-install ako ng mga blue water, kumukurap siya, pero nung pinower appliance ko nawala. So effective, which is ngayon, nakita nyo naman, alam mo kung gaano kalakas tong BiLED na to. 75 watts isa nito. So nasa 150 watts yun, yung BiLED na to. Alam nyo gaano kalakas yun na pag hindi ka nag-power appliance, kukurap-kurap yan. Although may separate siyang relay. Kasi nga hindi kakayanin ng power up yun mag-aagawan. Ito nakarekta to. Wala tong 3 relay. Ang relay lang talaga nito galing power appliance. Kumbaga yung power appliance kasi yung relay na yon, damay na mga park light, signal light, hindi pala kasama signal light doon. Tama, kasama. Park light, signal light. Kasi nandito yung switch ng signal light nito eh. Yung hazard lang hindi. Kasi nakahiwalay yung hazard nito. Yun, ano pa bang di natin na-discuss dito. So, yung busina nito, sobrang lakas. Alalay lang din ako sa busina kasi syempre mapapaaway ka pagka binabara mo. Ginagamit ko lang naman yung pampitik-pitik. Kasi mahilig akong, pag sumisingit kasi ako, hindi ako sanay na di bumubusina. Bumubusina talaga ako pagka dumadaan ako sa gilid-gilid. So kung may patanungan kayo saan ko nilagay yung busina, nandito yon sa ilalim nito yung busina. Yung isa, tas yung isa nandito sa ilalim nito. Ayan, masisilip nyo. Ayan o, yan yun. Tinanggal ko na yung cover ng busina para magkasya kasi sobrang laki talaga ng Pia horn. Ay, Pia tuloy yung Bosch Europa. Ayan. So napakaangas. Baka Tenggay motovlog yan. Ito pa pala mga ka-bird brain. Yan nga, na-installan ko na siya ng RM bracket. Ayan o, naririnig nyo, pinaandar ko siya. Naririnig nyo may nagbabibrate. Ito yon, yung high beam kasi nito, this spring. So, dinisign kasi ito pang sasakyan sa loob ng sasakyan na retrofit. Siguro kaya rin nag-moist to eh, hindi siya dinisign pang outdoor talaga. Kasi pang sasakyan talaga to eh, nilalagay sa loob ng headlight. Parang ganito, naka-retrofit sa loob. So, siguro hindi to dinisign pang outdoor. Tsaka yung headlight nga nito, this spring, ayan, nagbabibrate. So, pang palitin talaga to. Papapalitan ko na lang sa supplier ko yan. Pero anyway, hindi naman ako sobrang selan. Okay lang sa akin yan. So ayun. So ano tayo mga ka-bird brain, isang malupitang montage tayo. Bigyan natin ng magandang montage. Montage, pasok. So ayun na nga mga ka-bird brain. Tatapusin na natin tong video dito. So na-discuss naman na natin lahat. Dito sa mga part na to wala pa na akong binago. More on wirings pa lang tayo. Mga ilaw, yeah. So hanggang dito lang tayo mga ka-bird brain. Kita-kits sa susunod na episode. At lagi niyong tatandaan na hindi ka tanga, hindi ka bobo, at lalong hindi ka mangmang dahil ikaw isang bird brain.